Bayan mo, patay din. Bibitayin. Nagkataon, nasa hukuman, napatunayan, sangkot ka, kasama ka doon, isa kang mahatulan ngayon. Nakilala ng bata, yung judge ay yun ang nagligtas sa kanya noon. Sabi ng bata, ay salamat, kumpiyansa ako. Sapagkat yung abogado, yun ang nagligtas sa akin noon. Ngayon, sigurado, ililigtas pa rin niya ako. Nung nagharap na, noon, ikaw pala ang iligtas ko, pero ngayon, hukom na ako. Nagkasala ka, wala akong magagawa. Ako ay judge. So, ang kahatulan mo, kamatayan. Wala akong magagawa. Ako ay judge. Amen? Alam nyo ba na si Kristo ay ganun din? Sa first time and second coming, binigyan tayo ng chance para tayo mamuhay ng maayos na buhay. Nung nakaugnay sa Diyos, para hindi tayo dumating sa paghatol. Ang na natin ay Savior, Jesus Christ. Amen? Ito ang inaantay natin. The second time, Jesus Christ is a Savior of the all people. The all Christian, all sasagkat. Yung lahat na tumanggap sa Panginoon ay inaaring anak ng Diyos at sila ay may pangako sa salvation. Siya ay Savior sa second time, kailangan i-prepare natin yung ating sarili. Amen? Maba pa man ang oras. So gusto ko kumanta pero may kanta kasi ako nagkatago Si Jesus ay darating na. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan mo'y iwagsi upang sa langit ang punta. Ipagsabi mo sa iba upang sila'y makapaghanda, upang sila'y di mahatulan sa malaking hukuman. Ganda ba rin? So this is the singing time. So magandang kanta di ba? Sino sa'y darating na, kailangan i-prepare mo sarili mo. First Thessalonica, di ba? First Thessalonica 4, 4:16. So 18, ang sabi dyan, si Kristo hindi pa bababa sa lupa, doon lang sa cloud. Siya ay nasa langit lang. Nasa clouds lang si Jesus Christ para sunduin tayong mga tinubos. Amen? So, prepare tayo. Dapat tayo tinubos na ng Panginoon. At wala na sakang. Sabi nga, mayroon daw tawag sakang. Yung isa sa kasalanan, yung isa sa simbahan. Dapat hindi na. Dapat doon na tayo. At sabi dito, mag-aral tayo ng salita ng Diyos habang tayo nagpapatuloy sa paglilingkod sapagkat doon ka lang i-justify ng Diyos. Ikaw i-claim. Sabi nga ng Panginoon, Father, sabi niya, banalin mo sila, Ama, sa iyong salita. At sa 5 verse 23, sabi doon, naway pabanalitin. Sabi ng Apostol Pablo, naway pabanalin kayong lubos ng Diyos ng kapayapaan. Pabanalin ang iyong kaluluwa, ang iyong katawan, ang iyong espiritu hanggang sa pagbalik ng ating Panginoon. Amen? Dahil babalik ang Panginoon, dapat tayo sigurado na nakaprepare na. Yung bagyo na, hindi natin alam. Pero yung announcer, Typhoon Yolanda, hindi lang number 1, signal number 1, signal number 2, signal number 3, signal number 4. Grabe pala yun. Mabuti na lang, hindi tumama dito. Pero ganun mo man, yung kawayan ko doon, nabalik. Nang ginaya ako Kasi hindi gaganda yung kanyang tigas pag tumanda na. Marupok yun. Kaya yung Kristiyanong nababali lagi, hindi talaga matibay, nagiging marupok. Kumbaga, dapa, hindi na bumabangon. Kailangan, pag nadapa ka, bangon ulit. Sapagkat ang sabi dito, si Jesus darating na. Papakita na hiwalay na sa kasalanan na nag-apply sa kanya. Amen? This is the second time. This is the Jesus Christ is Savior.
So, hindi siya Savior sa kanyang sarili, kundi ginawa siyang Savior ng Ama para mag-save sa lahat ng tao. Yun ang second time. So, parang sobrang umano na tayo dito. Pupurahin ko lang kasi medyo konti na lang ang space doon. So, dito, si Kristo ay Savior, naway kailangan sa second time, prepare na tayo. First Thessalonians, alalahanin ninyo ko, ang katotohanan magpapalaya sa atin. Lahat ng katotohanan, kailangan natin. Sapagkat ito ang isi-share natin sa iba. Okay. First Thessalonians, Savior siya. Sa Second Thessalonians, siya ay sa third coming. Ano siya? Sa third coming, si Jesus Christ ay meron third coming. Dati siyang Savior. Sa second coming, siya ngayon ay judge. Oh, okay. Si Jesus Christ sa third coming, siya po ay judge. Tingnan nyo, yan po ang form sa coming ni Jesus Christ. Dapat napaghanda na talaga natin. Kasi mabuti pa ang bagyo na-announce. Pero si Jesus Christ, never na-announce mo na may gabi, darating na siya. Anong gagawin natin? Grabe ba ang load-load natin ng pagsisisi? Ako, mga kapatid, naalala ko, sinaway ako ng Diyos. Kasi nung tuwing Lunes, dito, intercessory namin, tatlo lang kami, Sister Linda, si Sister Rose. Maganda yung topic namin eh. Talagang pampatibay lahat ng tanong nila. Kailangan masuportahan ng sagot na ayon sa Biblia. So, intercessory kami. Pagbaba ko, nakalisod ako ngayon. Nagasgas ang tuhod ko, pati pa ako. Halos di na ako makalakad. Kasi nagasgas. Talaga nakita yung mga dito. Sabi ko, Panginoon, hindi nga yata ko lumuluhod sa iyo. Talagang hindi. Sa panalangin, hindi ako nakakaluhod sa Kanya. Tama na lang, umupo sa higaan, tapos konting prayer. Sabi nga ng Panginoon sa Lucas 18:1, kailangan tayo manalangin lagi, huwag manghinawa. Amen? So kailangan lumuhod tayo kasi nagpe-prayer kami dito, iumulan ng gusto noon, may nagkaharang na dahon ng nyog, inalis ko ngayon, umapak ako sa tabi. May lumot pala yung simento. Tuloy-tuloy ako nadulas, ipababa. Nakaluhod ako, gas-gas to. Tapos dito, hirap ako mag-gas. So, yun ang nangyari sa akin. So, mga kapatid, kailangan tayo mag-prayerful din. Manalangin lagi, sabi ng Panginoon. Yun na nagbubulang tayo. Sa kanyang pagdating, dapat tayo ay puno sa panalangin. Amen? Hindi lang ako, pati kayo. Kasi gulang tayo eh. Inaamin ko ako, naggulang. Kahit sa pag-present ng Bible eh, kulang na rin ako. O kailangan, bigyan ko ng pansin niya. Kasi yung second coming of Jesus Christ, siya ay Savior. Sa third coming, hindi na siya Savior. Ano na siya? Judge, mahirap yun. Di ba kanina yung kwento ko, dati Savior siya, tapos naging judge siya. Wala na siya magagawa. Hahatol na talaga siya. So, this is the time of judgment. Ito, siya ay judge. Ano ang katibayan? Kailangan may katotohanan tayo. Sapagkat ang sabi ng iba, hindi katotohanan sinasabi mo. Second coming lang. Yan ang second coming, judgment na ba? Ang tanong, mga kapatid, congregation, alam nyo ba ang katotohanan sa second coming, judgment na ba? May judgment dun sa nag-condemn ng kanyang salita. Pero may salvation dun sa hindi nag-condemn ng kanyang salita. Amen? Pero hindi pa totally maghahatol sa earth. Kasi may 7 years tribulation pa bago yung judgment. Ang judgment na sinasabi dyan, pagpatay ng Panginoon sa makasalanan. Amen?
Kasi first coming, Redeemer. Second coming, a Savior. Third coming, this is a judge. Hindi na siya magliligtas, kundi siya ay judge. Tapos na ang kanyang pagiging legend. Ito ang 7 years tribulation. Sino ang nakakala, mga kapatid, pagdating ng second coming, may tribulation pa? Mayroon pa, kasi mayroon pang 144,000 Jew. At saka mayroon pa prophet. O, ayan. Yan sa tribulation, 7 years tribulation. So, ano yung third coming niya? Siya ay judge. Alam naman natin, Second Thessalonian, ito, First Thessalonian, Savior. Second Thessalonian, siya ay judge. Chapter 1, verse 6 to 9. Makibasa lang po natin. Basahin natin. I-plus nyo sa TV kaysa sa ayan. Basa. Yung Second Thessalonian, ito po ay judgment. Ito po ay third coming. Hindi yung second coming. Seeing is a righteousness, things with God to recompense tribulation then that trouble you. Oh, excuse me. Sa 5 para 5. 5. Which is a manifest law of the righteous judgment of God, that he may be counted worthy of the kingdom of God, for which he also suffered. Hanggang 9. Seeing it is a righteous things with God to recompense tribulations to them with that trouble. Judgment of God. Ang sabi dyan, sa third coming of Jesus Christ, this is the judgment of the earth. Ang sabi po rito, babasahin ko lang sa Tagalog, sabi rito, na isang tandang hayag na matuwid ng paghukom ng Diyos upang kayo'y ariin karapat-dapat sa karya ng Diyos. Na dahil dito'y nagagbata rin naman kayo. Sabi verse 7, at kung mga pinaghati ay bigyan kasama namin ng kapahingahan sa pagkahayag ng Panginoon Hesus mula sa langit, na kasama ang mga anghel ng kanyang kapangyarihan na nasa kaluwalhatian na nagdinigas ng apoy. Ibig sabihin, pagbaba ni Kristo ay nagdinigasan ng apoy sa Second Thessalonian. Sabi ko rito, sa 8, na naghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoon Hesus. Niya siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakan mula sa harapan ng